Alright guys, so tara no, samahan nyo kami sa NCC ni Wifey and kukunin ko yung racing kit ko para sa Ultra Gravel Challenge na gagamitin natin bukas. We're here. Dito na tayo no, sa NCC. Good afternoon. Yes, kuha lang ng racing kit. George Casal. Anong distance mo? Casal, George Kennedy. Yes. Yan. Ito na yan lahat. Yes. 152. Thank you. Let's go. Tara, ikot-ikot pa muna tayo ng konti. Tingnan natin kung ano pang mga meron dito. Kuha na natin ang ating jersey, plate number, and stickers. So, uwi na tayo. And i-prep na natin yung bike natin at ikabit na natin itong plate number natin. Let's go! Hello guys, and welcome to my channel again. And nandito tayo ngayon sa preparation natin sa pinakauna nating Ultra Gravel Challenge. As you can see, binrake down ko na lahat ng mga dadalhin ko, no? Mga gamit, mga pagkain, mga power snacks and power gels para ipakita ko lang naman sa inyo kung ano yung mga magiging laman ng bag ko at yung mga dadalhin ko para sa race na to. By the way, ang bike na gagamitin ko ngayon ay syempre si Kasmot. Mamaya bibihisan natin siya as we go along dito sa pagdi-discuss natin itong mga dadalhin ko sa race. Ang unang bag natin na gagamitin ay itong ating top tube frame bag from Rhino Walk. Dito ilalagay natin itong first, kinumbine ko na yung aking mga Allen keys, isang spare interior, and yung ating yung pangsikwat ng gulong. Good news, tubeless na si Kasmot ngayon. And according din sa naging survey ko lately, sa mga kapadyak natin from different cycling pages, nabigyan ako ng pinaka magandang ideas, experiences to switch from inner tubes to tubeless tires. Now, ito naman yung mga snacks natin. So by the way, huge shout out kay Mr. Yunchul Kim na nagbigay sa akin ng most of the power snacks na kakailanganin ko para sa race na to, Lahat ng mga binigay niya sa akin dito, all from Korea. So yeah, and ito rin yung mga hinahand out niya sa amin nung time na nagpagod-pod ride kami. Sa akin, para sa akin, itong Choco Mucho talaga ang pinaka the best na snack ko kapag nagra-ride. And bukod dyan sa 7-Eleven, bumili tayo ng mga nutrition bars, ating favorite chocolate, and isang carbohydrate na version sa Korea. Ayan ang mga bagay na ilalagay natin dito sa ating top tube frame bag. Yan. Isa-isahin na natin silang ilagay while we go along. Ang una kong inilalagay dyan is itong ating emergency tools. So dito ko siya nilalagay sa pinakaunahan. So I do have a lot of space para dito.
sa mga snacks ko. Then isusunod ko tong plastic. Dito siya sa unahan. Dahil gusto ko, pag binunot ko siya, in case na umulan or whatsoever, agad available siya, no? And then isusunod ko tong mga mahahaba na dito ko ilalagay sa bandang likuran. Iba-ibang flavors ng Choco Mucho. Choco Mucho, baka naman. So sunod to, medyo mahahaba, ibabaw. So lahat ng to isisiksik natin dito. Yan. Dito naman yung mga maliliit. Nakain ko na kasi yung isang sneaker bar. So isa na lang, wala na siyang partner. Though marami naman ako nitong mga nutrition bar, no? So yan. And still, marami pa tayong space. Actually, dito sa ano natin na to, no? Sa bag natin na to na pwede pa nating isok-sok doon. Yan. There you go. So next is yung ating top tube na bag. Also from Rhino Walk. So, ito kasi may option ka na gamitin yung Velcro, no, sa ilalim, or gumamit ka ng screws. So, para sa safety and security na itong bag at hindi siya malaglag, gumamit ako ng screw para i-mount kay Kasmot. So, ang una kong gagawin dito is dala natin yung cash natin. Dito ko siya ilalagay sa left side, and as you can see, meron siyang matigas na frame structure dun sa loob na nagbubuo ng form nitong bag. Ganyan na magiging itsura niya sa bike ko. Gusto ko nandito siya sa left, yung cash ko na to. And itong cash na to, ang gagawin natin, ilalagay natin dito sa gilid nung inner frame structure nitong bag. Yan. So, marami pa akong space para dito. Empty pa siya. Diba? And then, meron tayong power bank. Dito ko naman siya ilalagay sa kabilang side nung frame structure niya sa loob. Pero, itong sa lalagyanan ng USB na to, ilalagay ko sa upper part siya. Kasi ayan o, nasa baba siya, and dito naman nasa taas siya. Sa ganon, pagpasok ko sa loob nitong power bank, nandito sa uppermost part yung saksakan ng USB. So, pag pinasok ko siya dyan, ganyan, hindi problema yung wire na magamit ko pa siya doon sa phone or sa any device na kailangan kong i-charge gamit yung power bank and yung cable. So yan. Now, dito natin nilalagay yung mga power gels natin. This time, ang uunahin ko, yung mga maninipis. Lalagay ko siya sa ilalim. And isusunod ko na yung mga malalaki. And then, zip it tight. O, di ba? Yan yung ating pangalawang bag. Ang next na bag na gagamitin natin, backpack. By the way nga pala, no, shoutouts kay Sir Mark. Yan, sa pagpapahiram sa akin ng kanyang napakagandang Brighton S800. Ito kasi kumpleto na talaga. Meron din naman akong Garmin watch na pwede kong gamitin for navigation plus yung phone. Pero kasi ito yung pinaka mas reliable na device at mas long lasting yung battery. Hindi ko alam kasi how efficient can I use my watch every time na I have to make some turns dahil nasa wrist ko siya, no? And hindi ko naman siya pwedeng i-check from time to time. Compare dito na nakamount dun sa harapan ng bike natin. And yung phone ko. Siyempre, yung phone natin, maraming pinaprocess yan, text messages, datas, calls, ganyan. So, I preferred using a cyclocomputer na lang. So, pero silang tatlo, lahat yan gagana. Yung watch ko, itong Brighton, itong cyclocomputer, and yung phone ko. Para hindi ako maligaw along the way and ma-ensure natin yung safety natin sa ride. So, ayan. Sir Mark, maraming salamat. Mark de la Cruz. Appreciate you. Dito naman sa ating hydration
bag, no? So we will be using the Camelback Velocity Trail na mayroong water bladder na may capacity na 3 liters. Ang mga magiging laman nito ay first is konti lang. Actually, napaka-minimal lang nang ilalagay ko rito. Mga power drinks, yung ating pampa-relax ng muscle, no? Ang ating medicine and lotion. Well, kung nagtataka kayo or napapaisip kayo para saan yung lotion, well, maybe a cyclist could only tell kung para saan yung lotion na yan. Pero it's definitely for a cyclist's comfort sa pagra-ride. Lalagyan din natin siya ng shades. And well, ito kasi is dadaling ko na lang, no? Pero ito yung magpapalitan siguro along the way. Ito ang ating filmed na eyewear and itong clear natin na eyewear. Dito ko na rin siguro ilalagay yung ating pamunas, no? Ng salamin, or baka dito ko siya ilagay sa maliit na bag na to dahil somehow ginagamit ko rin siya para panlinis ng lens ng GoPro. So I can always give you guys a beautiful a set of videos lalo na sa environment, dahil magiging maganda talaga ang Ultra Gravel Challenge for this 2025 dahil sabi nila hindi nila ito kinopy-paste lang from the previous year's Ultra Gravel Challenge na mga events. So yan, let's expect for a lot of wow factors and wow places sa ride na to, no? Dito ko na rin ilalagay yung aking missing link. Diyan natin ilalagay ang ating mga batteries. Yan. So tatlo to, one na naka-install dyan and yung 2 nating spares. Cloth mask. So let's put this in. Yan ang mga 3 bags. Alright guys, so in case na hindi nyo pa napapansin, ano, suot ko na yung official jersey or shirt ng Ultra Gravel Challenge. See? Ito ang laman nung nung racing kit natin. So first of all, ang pinaka-importante is yung ating plate number. Binigyan tayo ng 2 zip ties, ating meal coupon, ang ating beer coupon, yan, at syempre ang ating sticker ng Ultra Gravel Challenge. So, ito na lahat ng laman ng racing kit natin. Let's proceed to assembling our bike para sa final niyang look bago tayo mag-race. Let's go! Ito ang una nating i-install, no? Sa dito, sa top frame ng ating bike. Ito naman ngayon ang bag na isusunod natin na dito natin i-mount. Yan ang magiging full setup ng bike natin para sa race natin sa Ultra Gravel Challenge bukas. Ayan yung ating top tube bag. And ito yung ating USB Type-C cable, no? Na pwede nating i-connect sa ating phone. Pwede nating i-connect sa ating cyclocomputer. And pwede din natin i-connect sa ating flashlight. Lahat yan is USB Type-C na ports. So kung alin man dyan ang mangailangan ng tulong ng power bank natin, mako-connect natin ito. Yan. So hila lang and then move on. Dito naman yung ating top tube na frame bag. Yan. Ating tail light. Sa kabila ay yung ating water bottle, no? So dito nga pala tinanggal ko na yung isa nating extra water bottle. There you go.
Mount daw ng flashlight sa helmet. So we will be using the Rock Bros 800 lumen na flashlight para sa ating helmet. Alright guys, so I guess that's pretty much it, no? And yan ang setup natin tomorrow para sa Ultra Gravel Challenge. Salamat sa panonood, and we will be hoping to enjoy the ride tomorrow. Whatever the outcome is going to be, gagawin nating enjoyable yung ating first gravel ride. So again, maraming salamat. Ultra Gravel Challenge, I'm coming. Bye-bye!